Mahina ang signal ko, 1 lang, pero anyway, magtiyaga ako. Alam mo sa tagal ko dito sa Espanya, hindi pa rin ako akustumbraw o hindi pa rin ako sanay sa alin ba ang, pagpalit ngayon, yung backward o nag-forward. So, kailangan ko mag-research sa Google kung backward ba kami ngayon o forward kasi kung hindi mo gagawin yon, ka sa work. Malilate ka sa pag-start ng work. So, ang malinaw sa akin ngayon na nag-backward kami ng 1 oras. Kumbaga, nadagdagan kami ng tulog. Kasi kaninang umaga, 4, nag-alarm ako ng cellphone ko 4 AM kasi nga nagiinom ako ng amoxicillin dito sa para sa pamamaga ng aking pisngi dahil nga na-infection yung ipin na na-reconstruct nung dentista. Nagulat ako na pagtingin ko sa wall clock namin, 5 AM na siya, pero sa cellphone ko 4 AM pa lang. So ngayon ang ginawa ko after ko mag-inom ng gamot, binackward ko yung relo ko sa wall ng 4 para hindi kami malito. Baka pumasok kami sa work tapos hindi pa pala start kasi nga nag-atras ang oras. So yun po. So ngayon guys, dito naman tayo sa mga ginagawa nating reaksyon na hindi man ako gano'n ka-active dahil hindi ako araw-araw naggagawa ng video dahil nga sa kadahilan ng iba talaga yung trabaho ko ngayon. Nag-iba na talaga, sobra na akong nakadikit lagi sa matanda kasi parang ako na yung nagiging paa at kamay ni senyora, yung alaga kong matanda. Hindi na niya magawa yung mga basic na ginagawa niya dati like pag-on ng TV, yung pagtawag sa anak, kasi kung tatawag sa anak, ako pa magda-dial, dati mga ginagawa niya yan, hindi na niya ngayon nagagawa. Nag-iedad na siya so nagbabawas na siya ng yung mga memorya niya, unti-unti nang lumilisan kumbaga. Alam niyo ang nangyayari sa atin ngayon, yung walang katapusang mga issue sa Pilipinas na umaabot na sa ibang bansa, hindi na tayo nakakatuwa sa mata ng mga foreign people dahil kinukutya na tayo, dinig-degrade na tayo kasi sa mga pangyayaring hindi nakikita ng mga ibang lahi na kaano natin, kaagapay natin sana sa paglago ng ating ekonomiya. Hindi nila nakikita yung positibong nangyayari sa Pilipinas. Kauna-unahang survey na nakita ko sa social media na hindi tao ang ikinumpara kay PBBM kundi insekto. Tingnan nyo. Filmmaker ito, si Diaz, na sabi niya, iginiit daw ng filmmaker na ito na kaya daw talunin ni Vice Ganda si BP Sara sa 2028 sa pagkapangulo. Okay. Mag-react muna tayo dito bago ko i-flash yung sinasabi ko sa inyo na survey sa Facebook na PBBM versus isang insekto. Kung halimbawa itong mga ito na mind setting ng mga personality, no? Kasi ito filmmaker ito may kumbaga meron siyang ambag sa industriya ng mga pelikula kasi filmmaker So ibig sabihin, hindi ka lang basta-basta. So kung ganito ang ipo-post mo o iko-quote card mo sa social media na mas kayang tapatan ni Vice Ganda si Vice Sara Duterte sa 2028 election. Anong klaseng no? Anong klaseng mind setting ito na para bang artista na lang, idadaan na lang natin porket sikat, marami ang follower dahil komedyante. Yun na naman ang pauupuin natin bilang presidente? Walang background sa batas, walang background sa politika dahil sikat, kaya ima-mindset natin 'tong mga Gen Z na humahanga sa komedyante na si komedyante Vice Ganda ang iboto. Ewan na kung anong klaseng Pilipinas meron tayo kung ito yung ipupush ng mga personality sa pelikula na filmmaker tapos mga Gen Z at mga
artista din ang boboto kasi malaki ang numero ng mga artista sa lipunan, of course. Kung ito yung ipupush natin for president na walang background sa politika, hindi nga tumakbo sa pagkakapitan, pagka-councilor, as in zero background sa politics. At hindi naman siya economic graduate, 'di ba? At hindi rin siya, kung economic graduate man siya, hindi man niya na-practice kasi doon na siya halos half of his life is in showbiz. How is he going to manage our country? Ganun na lang ulit tayo, mag-i-encourage na naman tayo ng artista na walang background. Look at Lito Lapid. Ano ang nangyari? Sila Padilla, hindi ko inaano na walang mga pakinabang, pero iba pa rin talaga yung nag-aral sa batas. Sana kung pupush lang kayo at gagamitin ninyo yung inyong influence to encourage the people to vote for a leader, dapat hanap naman tayo ng at least lawyer. Kung hindi man lang si BP Sara ang hanap tayo ng lawyer na hindi corrupt, na hindi nanakawan ang kaban ng bayan. Hindi po ganito. Kasi tingnan niyo ang nangyari ngayon sa ating bansa. Look at PBBM. Hindi natin ito nakita kahit kay Pinoy Time. Hindi ko nakitang ganun kabahaba na pati sa insekto ikinumpara na ang presidente. Kahit sabihin natin this is a joke. Pero alam nyo yung nagagawa ng mga tao na ipadaan na lang sa joke yung ating leader ng bansa dahil sa sinasabi natin na mahina ang kanyang mga decision making. Kasi pag ikunumpara ka sa isang insekto, ibig sabihin mababa kang nilalang. Mababa ang utak mo kasi insekto lang ang katumbas mo. Okay, dito na tayo. Sige, diretso na natin doon sa ating pinaka main topic. 10 hours ago. Ngayon, ang survey na ito ay sabi niya, survey lang po. Okay? So, IPIS versus PBBM. Kung kayo daw ay pabor sa IPIS, dapat yung laugh emoji. Kung kayo naman ay pabor kay PBBM, dapat yung heart emoji ang inyong pipindutin. Okay. Again, i-check muna natin itong Mr. Japayuki. Ayan, ang follower niya is 483,000. Yan yung kanyang pinost. Sabi niya, survey lang po. Ngayon, wala pa tayong wala akong naalala na nangyari ito kay Pinoy, kay PRRD na ikinumpara sa IPIS. First time na leader ng ating bansa, pinakamatas na leader na ikinumpara sa IPIS. Kahit mag-search kayo sa Google, walang survey sa social media na ikinumpara ang presidente sa IPIS. So, dito tayo sa reaction, no? Sa reaction. Tingnan natin. So, kung ilan ang, again, uulitin natin, yung kung favor kayo sa IPIS, laugh emoji. Kung favor kayo sa kay PBBM, heart. Tingnan natin kung sino ang nanalo, yung IPIS o yung si PBBM. Okay, meron na dito 1,300 reactions. Different, 2 reactions, dalawa lang yata to. Meron siyang 140 comments at meron siyang 21 share. I-click natin yung 1,300. So, tingnan natin. 1,300 ang bumoto sa IPIS. Oh, ayan, no? 1,300 ang bumoto sa IPIS. At yung nag-heart para kay PBBM, 7. Diba? 7. Tapos, ayan, ako nga, nag-react ako dyan ng laugh kasi natawa ako, hindi sa pinagtatawanan ko si PBBM, pero natawa ako kasi normal reaction siguro ng isang normal na netizen na bakit sa IPIS? Yun yung aking ano dyan. So, 1.3 ay sa IPIS at 7 lang ang kay PBBM. Meron dito 12 na thumbs up at merong 3 na nagulat. Tingnan natin. Meron isang galit at meron isang nag-care.
Pero ang pagpipilian lang kasi dito is laugh emoji at saka heart. So biro mo yan, wala ni sa katiting. Wala ni sa katiting ang bilang ng nag-heart, kundi ang ipis umabot ng ng 1,000. At meron dito mga comment, I hate cockroach but I hated him more. Ipis na lang, 'di ba? DDS marami sa survey pag utak ipis. Manalo pa sa ipis sa 2028. Sa ipis na lang kami kaysa may utak, mas may utak siguro. Good luck ipis, ikaw ang butuhin namin manalo sa 2028. So I know this is just a joke kasi ako nga talaga without a bad intention, napa-comment talaga ako dyan. I mean, napa-click talaga ako ng tawa kasi that's my first reaction na nakita ko, bakit ipis? Sa daming mapagkumparahan, bakit ipis ang katapat sa survey kay PBBM? So, ibig lang sabihin na talagang pinapatunayan ng mga tao na nag-react dyan. Ako again, I'm going to explain my reaction. Nag-react ako ng laugh emoji because natawa ako bakit sa ipis ikinumpara. Pero hindi ko pinagtatawanan si PBBM na utak ipis siya. Yun po ang lilinawin natin, ha? Yun po yung kahulugan ko kung bakit ako natawa dyan. So, yan po ang nangyayari sa ating bansa kapag ang leader natin ay hindi talaga ganun ka-strong. Kasi yung mga ganito, naku, nakakatakot ito kasi pag ito ay nakita na naman ng mga NBI dahil sa ipis ikinumpara, baka mahuli na naman ito si Mr. Japayuki. Dahil di ba ngayon, pag nag-express ka ng freedom of speech mo, tulad nung nahuli sa Cebu, di ba, na nag-aro lang sa bugo na municipality to bugo na presidente dahil yun ang, di ba, back to back yung kanyang araw, hinuli siya. So, eto ipis na ito, kinumpara na sa ipis. Yun lang, baka pagdating ng panahon, baka siya naman ang ang hulihin dahil parang sa panahon ngayon bawal ka na mag-express ng freedom of expression mo. Bawal ka na mag-joke kasi huhulihin ka ng mga kakapit ng o kakampi ng administrasyon. Yun lamang po, maraming salamat. Sana samahan niyo muli ako kung makaisip ako ulit na magbigay reaksyon sa mga napapanahon ng mga video. Bye!